Magandang araw po mga kapadong. Opo, si Father Edong Dantes po ito mula sa Society of Saint Paul at ikwento nyo kay Padong. Ito po yung ating pangalawang episode pa lamang, pangalawang kwento. Ang kwento nyo kay Padong. Isang araw, ako po ay hiniling ng aking kaibigan na pumunta sa isang ospital kasi nga po yung kanilang kaanak ay maluha na yung lagay. At alam po nila sa ilang sandali ay maaaring pumanaw na ito. Ito po ay pamilya ng Chinese Filipino. Yung kanila pong ina, yung matriarch ng kanilang pamilya, yung nakaratay sa banig ng karamdaman. At hiniling daw po nito na sana bago po siya pumanaw, siya ay mabindisyonan, mabinyagan bilang isang Katolikong Kristiyano. So nagtanong po sila sa iba't ibang simbahan na malapit sa ospital dahil gabi nga po hindi na po makasagot yung ibang pari sa paligid. Naalala po nung kaibigan ko na meron nga pala siyang kakilalang pari, ako po yun. Tinawagan po ako, pinasundo at nagpunta nga po ako sa ospital. Pagpasok ko po sa kwarto ay tahimik ang lahat. Nagdarasal ang taimtim at nakatingin doon sa kanilang ina. May edad na rin po kasi ito. Pagkatapos nga po ay sinabi nila na andito na po si Father Edong. Tapos kinamusta ko po, matamlay na nga, malulam ang mata. Tapos tinanong ko sa kanya na, ano po ba yung gusto ninyo? Siyempre, minomoistra na lang niya, parang nagsa-sign of the cross. Tapos, nandoon sa paanan ng kanyang kama, yung kanyang asawang lalaking naka-wheelchair. Sinabi po nung panganay sa magkakapatid na siya po ang aming mama at hiniling po niya sa amin kung pwede daw po ba siyang mag-bless at kung pwede daw po ba siyang maging Katoliko, Kristiyano. Di sinabi ko nga po na kailangan nun yung baptism, kailangan din yung pagkilala niya sa ating pananampalataya. Matapos po ang ilang briefing, ilang catechism, kasi alam po namin na ilang minuto na lamang yung nalalabi. Kaya pinerform ko na po yung emergency baptism. At doon nga po tinanggap niya ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pamaya-maya po ay pumayapa na ang lahat. At sabi ko po, ipaalam nila dun sa malapit na simbahan na may nangyaring emergency baptism at handa naman po akong humarap sa kanila at sabihin yung nangyari kung kailangan ako ang pipirma o yung parokya para po maipasok at maisaayos yung kanyang baptismal certificate. Lumipas po ang ilang buwan at nailibing na nga po yung kanilang ina. Nakita po nila yung kanilang ama naman na matamlay at sinabing, nasaan na kaya ang mama ninyo? Siguro masaya na siya doon kasi nasunod yung kanyang gusto na magpabinyag, maging Katolikong Kristiyano. Sabi nila, pa, anong iniisip mo? Sabi ng papa nila, anak, masaya na ang mama mo doon. Ang gusto ko din kung nasan siya, doon din ako mapupunta. Gusto ko ring maging masaya kagaya niya. Pwede rin ba akong magpabinyag at maging Katolikong Kristiyano? Sa akin pong palagay, ito ay tunay na pag-ibig at pananampalataya. Kung hindi ito pag-ibig para sa isa't isa, sa mag-asawa, hindi ko na po alam kung ano ang pag-ibig. Pero dahil po sa kagustuhan ng puso na makasama ang asawa sa habang buhay, alam po niyang masaya dahil ito ay nabinyagan na, nagpabinyag na rin po ang kanilang ama.
Ito po si Father Edong at ikwento nyo kay Padong.